Laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, san tinakpan. Laudate Dominum, laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, san tinakpan. Laudate Dominum. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina, purihin natin at pasalamatan ang Diyos. Hilingin muli natin ang isang malalim at matibay na pananampalataya. Dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya, diyan natin makikita ang pagpapala, ang bendisyon at ang mga milagrong pinagkakaloob ng Diyos sa ating buhay. Marami sa atin ang humihingi ng himala sa Diyos. Umpisahan natin sa isang malalim na paniniwala at tiwala kay Jesus. Sa mga pagkakataon na kung saan wala tayong ibang tinignan at pinansin kung hindi ang mga masama na nangyayari sa ating buhay, hilingin muli natin sa Diyos ang Kanyang awa, ang Kanyang tulong para tayo ay muling maging karapat-dapat makatanggap na Kanyang pagpapala dito sa banal na misa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman niyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Mabuti ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng iyong magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pagdigma, ang iba'y mga ngabayo, at ang iba na may lakad ng mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa 1,000 at sa 50, at ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango,
tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamaganda niyang bukirin, ubasan, taniman ng olibo, at pangalagaan sa kanyang mga tahuhan. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng iyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang iyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda niyang baka, kabayo at asno. Kukunin din niya yung kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing niyo sa Panginoon ang iyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niyo kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit anong gawin sa amin, ay ibig pa rin namin ang hari ang mamamahala sa amin. Sa gayoy, matutulad sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siya'y sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yawong hari namin, kaloob mo ito, banal na Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Alleluia, 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 alleluia. Aleluya, aleluya. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roon ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip.
Kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang iyong kasalanan? O ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang naggigilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakita ng ganito, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Binabati din po natin, napakarami nating daily mass goers na sumusubaybay, nakikisalo sa ating banal na misa. Karamihan po ay OFW, karamihan po ay nasa ibang bansa. At ako po ay natutuwa, minsan uuwi dito sa Pilipinas, ako po yung unang-unang pinupuntahan. Minsan ako po ay nag-aalala kasi una pa po akong bibisitahin kaysa sa kanilang mga asawa. Kaya minsan natatakot po ako, baka magselos na po ang inyong mga asawa sa akin at baka gantihan po ako. Pasensya na po. No? Sorry po kung ako po yung inuunang pinupuntahan dahil alam ko naman po yung pagnanais na gusto kong makita dahil pag naho-homesick, nalulungkot, palagi po yung ating mga misa at homilya ang kanilang pinapanood. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik, panonood sa ating mga misa. At ganyan din po, maraming salamat sa mga marami pong nagdo-donate at nagbibigay para po sa proyekto ng ating parokya at simbahan. Ngayong pong January, ang inyo pong mga dinodonate, pantutulong po natin sa mga matatanda na iniwan dito po sa Home for the Aged. Kakontak ko po, kausap ko po ang pari na nangangasiwa in charge dito sa mga matatanda. Sila po ay humihingi ng mga gamot, ng mga panlinis at ng mga supplies na pagkain. Ang inyo pong mga binigay at dinonate, parte po dyan ay pantutulong natin, pambibili ng mga kailangan po ng mga kapatid nating inabandonan na ng kanilang mga pamilya. So, once again, maraming salamat po sa inyong kagandahang loob and may the Lord continue to bless you more. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na ito. Yung bang minsan meron kang kausap na tao at habang kinakausap mo siya, napansin mo, meron siyang tinga sa kanyang ngipin. Di po ba nakaka-distract? Pero ang tanong, yung ibang ngipin niya, wala naman tinga. Pero bakit yung isang maliit na parte ng kanyang ngipin na may dumi, yun yung pilit mong tinitignan? Hindi ko po alam kung naranasan nyo na rin na minsan meron ka ding kakwentuhan at napansin mo, yun namang kilikili niya ay basang-basa. Yung ibang parte naman ng kanyang damit, mahusay, malinis. Pero nadidistract ka pa rin. Hindi mo maialis yung iyong pansin doon sa kanyang kilikili na merong waterfalls. Di po ba? O kaya meron siguro po kayong alam na ganito, yung napakakinis ng kanyang balat, napakaputi niya, pero nung minsan nung nakita mo, naka-sleeveless siya, naiangat niya ang kanya ding singit, ang kanyang kilikili, aba, napakaitim pala. Bakit po ganyan minsan ang ugali natin, di ba? Yung palagi nating napapansin at nakikita, yung pangit at hindi maganda sa ibang tao. Ang explanation po ng mga scientifico, ang tawag nila dito ay the negative bias. Kasi po, nung tayo daw ay naging sinaunang tao, mga caveman, pilit tayong nagsosurvive, kailangan po nating pansinin, tignan ang lahat ng magiging panganib sa ating buhay. Baka merong hayop na kumain sa atin, kumagat sa atin,
kailangan alisto ka, nag-iingat ka, kasi hindi naman lahat ng pagkain ay pwede mong kainin. Baka yung iyong makuhang prutas o bunga ay lason pala. Pwede kang magkaroon ng sakit, pwedeng ikamatay mo ito kung kakainin mo. Hindi naman lahat ng iyong pupuntahan ay ligtas. Baka ikaw ay mahulog sa bangin o kaya naman malunod sa ilog o sa dagat. Ito po ay isang survival mechanism. Yung palaging paghahanap ng ating isip sa mga negatibo, hindi maganda, hindi tama. Pero wala na po tayo sa survival mode, hindi po ba? Ang ating pong pagkain, kadalasan ligtas naman. Wala nang mga mababangis na hayop na pwedeng kumagat o kumain sa atin. Kung talagang hindi ka na lang nag-iingat, kung pabaya ka, doon ka lang talaga ma-aksidente. Pero bakit nandyan pa rin yung ating negative bias? Bakit palagi pa rin ang iyong isip pag umaandar, tumatakbo, wala kang ibang nakikita kung hindi ang pangit at hindi maganda sa iyong buhay o kaya naman sa buhay ng ibang tao? Dahil kung babasahin naman natin ang Biblia, matatandaan natin, ang may kasalanan dito ay ang masama. Sa pamamagitan ng pagpasok ng kasalanan sa atin, yan ang ginagawa sa ating mga isip na kung saan wala tayong ibang nakikita kung hindi ang negatibo. Pero tayo ay pinapaalalahanan na mas mabuti ang maging positibo kaysa sa maging negatibo. Alam ko po, madali ang maging negatibo. Pero hindi naman ibig sabihin, madali ito dapat ang maging buhay mo. Hindi ka magiging masaya kung palagi kang negatibo. Amen? Kung babalikan niyo po ang ating nabasang ebanghelyo, pinapaalala po sa atin, huwag tayong tutulad sa mga eskriba na kung saan walang ibang ginawa kung hindi maghanap ng butas sa ginagawa na misyon ng ating Panginoon. Sundan natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Tingnan niyo po sa kwento, ang ating Panginoon nagpagaling ng isang paralitiko. Napakarami na nangyaring negatibo, mali o hindi tama bago niya pinagaling yung taong may sakit. Nangangaral daw po ang ating Panginoon doon sa kanyang bahay. Dumating daw po itong mga 4 na magkakaibigan, dala-dala ang paralitiko sa kanyang kama. Pero dahil hindi sila makapasok, dahil sa sobrang dami ng tao, ano kanilang ginawa? Pumanik daw sila sa bubungan. Sinira nila ang bubungan ng bahay ni Jesus. Kung kayo po, yung may bahay, sinira yung bubungan nyo, di ba magagalit kayo? Dahil pinagawa mo yung bahay mo, pinaayos mo, gumastos ka, pagkatapos merong ibang tao na darating na wala mapahintulot sa iyo, sisirain ang bahay mo. Pero narinig niyo po ba sa ating ebanghelyo, nagalit ba si Jesus na sinira yung kanyang bahay? Hindi. Di po ba? Hindi rin nagalit si Jesus, wala siyang sinabi dito sa mga taong nakipag-unahan sa ibang tao na gustong lumapit sa kanya. Wala din tayong narinig sa mga tao na nagalit sila dahil inunahan sila. Ano po ang ating narinig sa ating Panginoon? Kahit na na-interrupt yung kanyang pangangaral, sabi po sa Ebanghelyo, ang tanging nakita lang ni Jesus ay ang pananampalataya, ang pananalig nitong mga taong nagdadala ng may sakit. Tingnan niyo po kung gaano kapositibo, kabuti ng pag-iisip ng paningin ng ating Panginoon. At sabi pa nga ng Panginoon, ano ba ang mas madaling gawin? Ang magpatawad sa kasalanan? O sabihin mo sa tao na tumindig ka, kunin mo ang kama mo at umuwi ka? Look at the option of the Lord. They are both positive. Pagpapatawad ng kasalanan, pagpapagaling ng taong may sakit. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Pag negatibo din ang iyong pag-iisip, hindi ka makakakita ng milagro sa iyong buhay. May mabuti nang nangyayari sa harap ng mga eskriba. Nagpapatawad na ng kasalanan ng ating Panginoon. Nagpapagaling na siya ng taong hindi makatayo. Pero ano pa rin ang kanilang tinitignan? Yung hindi tama. Naghahanap sila ng mali sa ginagawa ni Jesus. Hindi nila nakita ang milagro, ang pagpapala, ang bendisyon na pinagkakaloob ni Jesus. Mga kapatid,
Pag ang isip mo palaging negatibo, makikita mo ang buhay na ito ay lungkot, problema. Pero pag ang isip mo positibo, makikita mo ang buhay na ito ay isang malaking milagro at pagpapala. Hindi ka magiging masaya, wala kang mararanasan na kapayapaan kung palaging negatibo ang iyong kaisipan. Kamakailan lang po, nasa Hong Kong po ako kasama ang aking mga maliliit na pamangkin, mga bata. Nilibre ko po sila dahil isa sa mga pamangkin ko magba-birthday. Ang Disneyland sa Hong Kong, tinatawag po nilang the happiest place on earth. Pero sa totoo lang po, nung nandun ako, hindi ka naman palaging happy. Kasi po, unang-una sa lahat, sobrang dami ng mga tao, palagi kang pumipila. Pangalawa, minsan pag bumibili ka ng pagkain, napakamahal. Pag meron ka nakikitang gusto mong bilhin, agad kino-compute mo. At ayaw mong maglabas ng pera kasi sinasabi mo, sayang. At dahil maghapon na lumalakad, nakakangawit, nakakasakit ng paa. Pero nahuli ko po ang aking sarili. Sabi ko, teka, ito yung tinatawag nilang the happiest place on earth. Bakit ba sa aking isip nagrereklamo ako? Di ba dapat ako'y maging masaya? Kasi hindi naman lahat ng mga tao pinapalad na makapunta sa Disneyland. Bakit hindi ako magpasalamat? Mga kapatid, minsan kailangan din po nating hulihin ang ating sarili pag tayo'y nagiging negatibo. Because remember, my dear friends, that negativity is a trap of the mind and the soul. Pag nagiging negatibo ka, wala kang ibang nakikita ko hindi masama, nahuhulog ka sa patibong ng masama. Pag ikaw ay negatibo, wala kang mararanasan na positibo at mabuti. Ang tanong, paano ba tayo magiging positibo? Umpisahan po natin sa ating paningin. Mga kapatid, isipin niyo po ang ating buhay parang isang kamera lang. Hindi po ba? Ang kamera kailangan mong itutok doon sa magandang tanawin. Yan dapat ang iyong makuha. Kaya nga pumapangit ang iyong kaisipan dahil pilit mong hinahanap, tinututok ang iyong paningin doon sa hindi tama, doon sa masama. Remember, my dear friends, you always have a choice where you would put your attention to. Limitado lang po ang ating paningin. Bakit mo pa ibabaling ito dun sa masama, dun sa pangit at hindi tama? Magpabasbas din po tayo sa Diyos. Kailangan din natin ang pananampalataya. Because remember, my dear friends, that with faith, it gives you clearer vision of what is good. With faith, it helps you to see God's blessing, God's miracle. Meron kang pananampalataya, magiging mas malinaw ang iyong paningin sa mga pagpapala, sa mga milagro at himala na binibigay ng Diyos sa iyo. Ano po ba ang mga himala na hindi natin napapansin sa ating buhay dahil madalas tayo negatibo at nagrereklamo? Napakarami po niyan. Itong buhay lang na ito. Kung humihinga ka, wala kang sakit, di ba isang milagro na? Kung meron ka sasakyan, kung meron kang bahay, kung meron kang kinakain, kung meron kang konting pera, yan po ay milagro na. Kaya nga po, sumunod tayo sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya, ibaling natin ang ating tingin sa mga mabubuting nangyayari sa ating buhay. Totoo, madali lang maging negatibo, pero mas masarap mabuhay ang positibo, ang iyong pag-iisip at ang iyong damdamin. Amen. Puno ng tiwala, tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae, naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ng mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos at sabihin ang ating mga personal na intensyon. Ama naming nasa langit, pinapasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinigay sa amin ng iyong anak. Kami rin naway makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. O Diyos, hawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin itong bilang tanda ng aming kaligtasan. Manalangin tayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay lugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayon paunlakan. Pakundangan dito, mapapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ng iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya minabuti niyang siya'y pinanganak na birhen bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaysa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo.
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Mga kapatid, sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob ang Ama namin. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa
sala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Yesu,
canis vitae donum Patris, Iesu fons vitae acque. Cibus et totus noster, cibus et totus noster, in itinere adonum Dei. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Madali lang pong maging negatibo. At ang pagiging negatibo, nakakahawa. Ang mahirap gawin, maging positibo. At minsan, gusto mo man maging positibo sa buhay, pag merong negatibo, ikaw ay hinahatak nilang pababa, napapasama ka din sa iba. Kaya napakahalaga na bawat araw, ang unahin natin na lapitan ay ang Panginoon. Kadalasan, umpisa pa lang ng umaga, ang ating agad hinahanap ay ang ating mga cellphone. At pag nahawak na natin ang ating cellphone, hindi naman lahat ng mga bagay na makikita natin sa social media ay mabuti. Hindi po ba? Marami tayong mga bad news. Kaya nga, unahin natin palagi ang magdasal, mas maganda, mas mainam at mabuti na pagkagising natin, hanapin natin ang salita ng Diyos. Naway araw-araw natin hanapin ang Diyos para araw-araw tayo maging masaya at maging payapa, positibo sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At basbasan kayo ng Diyos makapangyarihan sa lahat ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.